Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin niyo ang inyong makatabi ng good morning. At magandang umaga din po o magandang hapon sa mga sumusubaybay sa atin sa ating online mass sa pamamagitan ng TV Maria at ng ating Facebook page. Mga ginigilig kong kapatid, kagaya po ng binanggit ko kanina sa simula, nasa ika-5 araw na tayo ng ating 9 na araw na paghahanda. Nasa kalagitnaan na tayo. Sino nga ba yung nakakabuo na so far, nakakalima na? Taas nga kamay. Ayan, aba, madami ha. So, congratulations sa inyo. Kaya pa? Kaya pa at kakayanin. No? 4 na araw na lang. Mga minamahal kong kapatid, narinig natin ang isang pamilyar na kwento sa Ebanghelyo. Hindi ito may minsan na binabanggit o ipinahahayag sa buong isang taon. At isa sa mga tanong na kuminsan ay pinagtatalunan ay ito: totoo ba ang nangyari sa Ebanghelyo? Totoo ba na si Gabriel, Arkanghel, ay nagpakita sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria? O ito'y isa lamang literary instrument, literary style na ginamit ni San Lucas para magturo ng isang bagay? Did it really happen, this story? Well, sabi ng isang Bible scholar, we shall never know. Sa langit lamang natin malalaman kung totoo bang nagpakita si Gabriel, ang Arkanghel, kay Maria. Pero wag po yun ang ating pagtuunan ng pansin. Sa halip, inaanyayahan ko kayo na tignan ano ang itinuturo sa atin nitong ebanghelyong ito. Ano ang nais na ipahayag nito sa atin? Ang unang-una ay ito: may plano ang Diyos. May plano ang Diyos. Katulad ng narinig natin sa unang pagbasa, no? Mula kay Propeta Isaías, sinasabi na ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Ito'y inihula 1,000 taon bago dumating si Jesus. At hindi lamang yan, maging nung ang ating mga unang magulang ay nagkasala at sumuway sa utos ng Diyos, si Adan at si Eva, noon pa man nangako ang Diyos na magkakaroon ng isang tagapagligtas sa pamamagitan ng isang babae na yuyurak sa ulo ng ahas. In other words, my dear brothers and sisters, God will not allow evil to have the final say. God will send a Savior. Yan ang plano ng Diyos. Kung tayo minsan walang plano sa buhay, minsan iisipin natin, saan ba ako pupunta? Ano ba ang gagawin ko? At lumilipas ang maghapon ng walang nangyayari sa buhay natin. Ibahin natin ng Diyos. Ang Diyos ay may plano. Pero kung minsan, ang katuparan ng plano ng Diyos ay hindi agad-agad nangyayari. Ha? Kasi kung minsan, naiinip tayo eh. Pag nagdasal tayo ngayon, gusto natin sa katapusan ng simbang gabi, may sagot na ang Diyos. Di ba? O, ilan sa inyo dito ang bubuuin ang simbang gabi sapagkat merong hinihingi sa Panginoon. At gusto niya sa ika-9 ng gabi may sagot na ang Diyos. Hindi po laging ganon. Minsan, pwedeng mangyari na nagdasal ka ngayon, ibibigay mamaya. Pero kung minsan, nagdadasal ka ngayon, hindi agad-agad mangyayari. Sabi nga ang lahat ay magaganap
sa tamang panahon. May plano ang Diyos at tutuparin ng Diyos ang planong ito batay sa panahon na Kanyang itinakda. Kaya natatanda ninyo, sinabi ko nung isang araw, no? Huwag nating ilagay ang Diyos sa isang kahon na para bang dinidiktahan natin ang Diyos. Lord, ganito ang dapat mong gawin. Ganito mo dapat sagutin ang panalangin ko. We dictate on God. We should not. We should allow God to be God. And we should allow God to surprise us. Malay mo, baka yung hinihingi mo ay hindi pala para sa iyo at merong inihahanda ang Diyos na mas mainam. So yon, may plano ang Diyos, magaganap ito sa takdang panahon, at kung hindi man ibigay ng Diyos ang ating panalangin, natitiyak ko sa inyo, may ibibigay siyang mas mainam. Pero pangalawa, dito sa Ebanghelyo, itinuturo din sa atin, kailangan ng Diyos ang pakikiisa ng tao. May mga pagkakataon, ang Diyos ay kikilos kung ang tao ay makikiisa. Tingnan ninyo, hindi umalis si Arkanghel Gabriel hanggat hindi niya nakukuha ang sagot ni Maria. Sapagkat kinakailangang sumagot si Maria. Hindi sinabi ng anghel, nakapag-decide na ang Diyos, magiging ina ka ng anak niyang kataas-taasan. Hindi. Ipinahayag ng anghel kay Maria kung ano ang plano ng Diyos. Ito. May tanong si Maria, paano mangyayari yon? Ito. May paliwanag ang anghel. Pero, kinakailangang sumagot ni Maria ng oo. Kinakailangang ibigay ni Maria ang kanyang pagsang-ayon. And that is how much God respects us. He will not force us to do something that He wants. Because He will respect our freedom to choose. That is why we should be careful in using our freedom. Because our freedom has consequences. Pag namali ka ng pasya, may kasama itong bunga. Pero iginagalang ng Diyos ang kalayaan ng tao. At yan ang hinintay niyang kay Maria. Buti na lang, ang sabi ni Maria sa bandang huli, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Yes, Lord. Yes, Lord. I do not understand everything that is going to happen, but even then I say, yes, Lord. Sana tularan natin ang mahal na Birhen. Kasi madalas, sarili nating gusto ang sinusunod natin. Kaya nagkakaloko-loko ang buhay natin. Itanong natin, Lord, ano ang plano mo para sa akin? Kasi bakang iba sa inyo, sa nobenang ito ng simbang gabi, humihingi ng boyfriend. Taas nga ang kamay ng humihingi ng boyfriend. Huwag na mahiya. May tinignan ako guilty yata. Pero baka hindi ka nakalaan para sa pag-aasawa. Kasi hindi lang naman pag-aasawa ang pwedeng patunguhan ng buhay natin. Baka kasi ipinipilit natin yung gusto natin.
Dapat itinatanong din natin, Lord, what do you want me to do? Lord, what is your plan for me? Tuklasin natin, pagdasalan natin, ihingin natin ito ng payo. O yung iba baka gustong pumasok na seminaryo, pero ang tanong tinatawag ka ba ng Diyos sa buhay pagpapari? Sapagkat hindi lahat tinatawag sa buhay pagpapari. Hindi lahat tinatawag sa buhay pagmamadre. Ano ang gusto ng Diyos para sa iyo? At baka yung iba, hindi tinatawag sa pag-aasawa, hindi tinatawag sa buhay pagpapari o pagmamadre, tinatawag siya sa single blessedness, hindi mag-aasawa, at walang nakakahiya sa pagiging single. Ha? Ayan pag Christmas party, eto ang tanong, kailan ka mag-aasawa? No? Bakit wala ka pang asawa? Itanong mo, kailan ka mamamatay? Yun. Kasi hindi po nakakahiya na walang asawa. Because being single is also a vocation. Kaya yun ang una, tuklasin natin ano ang plano ng Diyos para sa akin. At pagkatapos nun, katulad ni Maria, kahit hindi natin naiintindihan ang lahat, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, ikaw na po ang masusunod. Ikaw na po ang bahala. Susunod po ako, anuman ang gusto mong ipagawa sa akin. We have to cooperate, and we have to give our yes to the Lord. Hindi lamang umaasa sa Diyos, kinakailangang kumikilos din tayo. Kasi yan din ang kuminsan ng sakit natin. Ang lahat inaasa sa Panginoon. Gustong umasenso sa buhay, magdasal para swertehin, pero ayaw magtrabaho. Gustong umasenso sa buhay, magdasal para swertehin, pero ayaw magsumikap, ayaw mag-aral. Hindi. Anong sabi natin sa Tagalog? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Mary gave her yes to the plan of God. We too should be like Mary. Mga minamahal kong kapatid, sa pagpapatuloy natin ng banal na misang ito, hilingin natin ang liwanag mula sa Panginoon, ang gabay niya, at itanong natin, Panginoon, ano ang plano mo para sa akin? At naway magkaroon tayo ng tapang at pagiging bukas ng puso upang sabihin, Yes, Lord. Amen.